Isang maluwag na paghinga ang pinakawalan ng binatang si Cedric nang sa wakas ay makalipas ang halos 10 oras na biyahe ay nakababa na siya ng ordinary bus na kanyang sinakyan. Nagunat siya ng kanyang katawan at sa ginawa niyang yon ay may ginhawa siyang naramdaman kahit paano. Bitbit ang isang may kalakihang traveling bag ay naglakad siya at naghanap ng tricycle na maaari niyang masakyan papunta sa mismong baryo kung saan nakatira ang kanyang lolo Agapito. Binatilyo pa lamang si Cedric nang huli niyang makita ang kanyang lolo at nangyari yun nang bumisita ito sa bahay nila sa Maynila. Yun ang dahilan kung bakit naisipan niya na bisitahin ito. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo dahil sa spoiled siya rito at marami itong nakakatuwang kwento. Ay, ano ba naman to? Grabing init naman dito. Kabaligtaran sa Maynila na panay ang ulan. Hindi na napigilan pa ni Cedric ang magreklamo dahil nga sa tindi ng sikat ng araw na tumatama sa balat niya. Tumayo siya sa gilid ng kalsada at pinara ang paparating na tricycle. Huminto naman yon sa harapan niya. Kuya, sa baryo po lang tubig po. Saglit siyang tinitigan ng driver na para bang hindi ito makapaniwala sa lugar na pupuntahan niya. Boss, ihahatid kita doon, pero doble ang pamasahe. Ayos lang ba? Sige kuya, walang problema. Naisip ni Cedric na baka sadyang napakalayo ng baryo pulang tubig mula sa kinaroroonan niya, kaya ganun ang singil ng tricycle driver. Sumakay na siya at agad na umandar ang tricycle. Dumaan sila sa isang maalikabok na kalsada kung saan ang magkabilaang gilid ay tinutubuan ng matataas na damo at punong kahoy. Paminsan-minsan ay may nakikita siya na mga kabahayan sa malayo. Habang nasa biyahe, hindi na iwasan ni Cedric na maalala ang kanyang lolo Agapito at ang masasayang alaala niya rito nung bata pa siya. Madalas siyang dalhin ng lolo niya sa palayan nung nakatira pa ito sa ibang baryo. Natandaan niya ang saya noon tuwing hinahayaan siya ng matanda na magtampisaw sa putikan habang nag-aararo ito. Mula sa malalim na pag-iisip ay bumalik si Cedric sa kasalukuyan nang mapansin ang isang matandang lalaki sa gilid ng daan. Nakaupo ito sa isang nakatumbang puno at walang suot na pang-itaas. Sinundan sila ng tingin ng matanda at napansin ni Cedric na matalim ang tingin nun na nagbigay ng kilabot sa kanya. Ngunit hindi na lang niya yon pinansin. Maya-maya ay mas lalong naging makipot ang daan na kanilang binabaybay. Palatandaan na malapit na sila sa baryo pulang tubig. Makalipas ang halos 1 oras mula nang umalis si Cedric sa bus terminal nang marating nila ang baryo pulang tubig. Agad na napansin ni Cedric ang kakaibang aura ng lugar na yon. Tahimik at parang ghost town dahil wala silang nakitang tao na nasa labas. Huminto ang tricycle sa tabi ng isang lumang waiting shed. Nagpalinga-linga naman si Cedric saka bumaling sa driver. Tinanong niya kung magkano ang babayaran niya at matapos sumagot ng driver ay iniabot niya rito ang kanyang bayad. Bumaba siya ng tricycle at napansin niyang nakatitig pa rin sa kanya ang driver na para bang may gusto itong sabihin, ngunit hindi nito magawa. Manong, may problema po ba? Magtatagal ka ba rito? Hindi ko po alam eh. Depende po siguro. Bakit po? Kung ako sa'yo, hindi ako magtatagal dito. Ha? Bakit naman po, Manong? Pero imbis na sumagot, mabilis na pinaandar na ng driver ang kanyang tricycle. Napatitig na lang siya sa papalayong tricycle sabay iling.
Hanep pa. Ang weird naman nun. Bumuntong hininga si Cedric at saka binuhat ang kanyang traveling bag. Binatilyo pa si Cedric nang una't huling beses siyang makapunta sa lugar na yon. Kahit maraming taon na ang lumipas, ay tanda pa rin niya ang daan papunta sa bahay ng kanyang lolo. Dumaan siya sa isang makitid na kalsadang may mga naglalakihang punong kahoy sa magkabilaang gilid. Habang naglalakad si Cedric, ay unti-unti niyang napapansin ang mga tao sa kanyang paligid. Nakita niya ang 3 lalaki na abala sa paglalagay ng mga tabla at kahoy sa mga bintana ng isang kubo. Aba teka, bakit sila naglalagay ng ganun? Parang wala namang paparating na bagyo ah. Nagulat si Cedric nang may nakasalubong siyang mga taong nagpuprosesyon sa katanghaliang tapat. Mabagal na naglalakad ang mga yon habang may hawak na rosaryo at malakas na nagdadasal. Napalunok si Cedric. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang prosesyon sa ganung oras na tirik ang araw. Sa pagkakaalam niya ay sa gabi ginagawa ang pagpuprosesyon. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad habang palihim na sinusuri ang bawat taong nadadaanan niya. Napansin niyang karamihan sa mga yon ay lumilingon sa kanya na tila nagtataka kung sino siya at bakit siya naroon sa lugar na yon. Matapos ang halos 15 minutong paglalakad, sa wakas ay huminto na si Cedric sa harap ng isang bahay na medyo malaki kumpara sa mga bahay na nadaanan niya. Gawa yon sa hollow blocks at may lumang bubong na yero. May maliit na balkonahe sa harap na may lumang kahoy na upuan. Bagamat matibay ang pagkakatayo sa bahay, ay halatang hindi na yun ganun naaalagaan. May mga bitak sa ilang bahagi ng dingding. Saglit na huminto si Cedric, saka malalim na huminga at bumulong sa sarili. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na ang bahay ni Lolo. Siguradong matutuwa at masosorpresa si Lolo Agapito kasi hindi niya alam na bibisitahin ko siya. Matapos yun, ay marahang binuksan ni Cedric ang lumang gate na gawa sa kawayan. Pagkapasok niya sa bakuran, ay napansin niyang tuyo at bitak-bitak ang lupa at maraming tuyo na dahon ang nagkalat sa paligid. Maging ang dating malalagong halaman ng kanyang lolo ay tila napabayaan na rin. Naglakad siya papunta sa pinto ng bahay. Pagdating sa tapat ng nakasaradong pinto, ay nagulat siya nang may biglang sumulpot mula sa gilid ng bahay. Isa yung batang lalaki na sa hula niya ay may 10 o 11 taong gulang. Kayumanggi ang balat nito at matalim ang tingin sa kanya. Ngunit ang gumimbal kay Cedric ay ang hawak na itak ng bata. Mabilis na napaatras si Cedric. Hoy, teka boy! Bitiwan mo yan! Baka makasakit ka! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa iyo niyan, bata. Anong ginagawa mo sa bakuran ng Lolo Agapito ko? Ibig mong sabihin, apo ka ni Lolo Agapito? Oo, tama ka. Ikaw, sino ka ba, bata? Bago pa makasagot ang bata, ay narinig nila mula sa loob ng bahay ang paos at mahinang boses ng isang matandang lalaki. Angelo! Sino ba yung kausap mo? Bumukas ang lumang pinto ng bahay at bumungad mula sa loob ang isang matandang lalaki na payat at bahagyang nakukuba na. Puro puti na ang buhok nito. Napangiti si Cedric nang makita ang kanyang Lolo Agapito. Nang dumako ang mata ng matanda sa kanya, ay kumunot ang noo nito. Aba! Cedric? Cedric, ikaw ba yan? Si Lolo Agapito talaga oh. Nakalimutan niyo na po ba ako? Ako nga po to, si Cedric. Ang paborito niyo pong apo.
Lumawak ang ngiti ni Cedric at agad siyang lumapit sa lolo niya upang yakapin ito ng mahigpit. Mas lalo niyang nadama ang pangungulila sa matanda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay dahan-dahang inalis ni Lolo Agapito ang yakap ni Cedric. Napakunot naman si Cedric dahil naramdaman niya na tila hindi masaya ang lolo niya na nakita siya. Apo, anong ginagawa mo rito? Aba lolo, binisita ko po kayo. Ang tagal na po nating di nagkikita, di ba? Hindi ko na nga po alam kung ilang taon na yung huling beses na binisita nyo kami sa Maynila eh. Saglit na tumahimik si Lolo Agapito at saka bumuntong hininga. Cedric, hindi maaari. Bumalik ka na lamang sa Maynila. Makakaabot ka pa sa terminal bago magdilim. Hala, sige. Sasamahan na kita mag-abang ng tricycle sa labasan. Ho? Abalo, teka lang. Pambira naman kayo, Lo. Kararating ko lang tapos paalisin niyo na kaagad ako. Lolo naman. Ang haba po ng biniyahe ko para lang po makapunta rito. Saka Lo, hindi niyo po ba ako namimiss? Hindi sa ayaw kitang makita, Cedric. Pero may dahilan kung bakit hindi ka maaaring manatili rito. Makinig ka na lang sa akin, Apo, at sundin mo na lamang ang sinasabi ko sa'yo. Lo, kahit ilang araw lang naman po. Hayaan niyo naman po akong makasama kayo. Tsaka nag-ipon pa naman po ako para na mapuntahan kayo. Tapos nag-leave pa po ako sa trabaho na matagal para po magkasama tayo na matagal. Biglang natahimik si Lolo Agapito. Napakuyom ang kamay nito. Ilang segundo ang lumipas bago ito muling nagsalita. Sige na nga. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Nilakihan ni Lolo Agapito ang pagkakabukas ng pinto at binigyan nito ng daan si Cedric para makapasok sa loob ng bahay niya. Mabilis namang pumasok si Cedric. Huminto siya sa gitna ng sala at iginala ang paningin sa paligid. Napansin niyang walang ipinagbago ang loob ng bahay ng lolo niya. Apo, nagugutom ka ba? Hindi naman po. Tubig na lang po siguro, Lo. Saka gusto ko po sana makapagpahinga na. Nakakapagod po kasi ang biyahe papunta po rito eh. O sige, kumuha ka na lang ng tubig doon sa kusina. May pagpapasensyaan mo na lang at wala akong malamig na tubig, iyo. Tumango si Cedric at saka siya dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng baso at mula sa pitsil na nasa lamesa ay sinalinan niya yon ng tubig. Mabilis niyang naubos ang isang basong tubig. Matapos yon ay bumalik na siya sa sala at nakita niyang nakaupo si Lolo Agapito sa lumang bangko. Nakatungo ito at tila malalim ang iniisip. Umupo siya sa kabilang upuan at nagtanong. Alo, kumusta naman po kayo dito? Ano po pinagkakaabala nyo? Abalo, parang namayat po yata kayo ah. Mamaya na lang tayo mag-usap, Cedric. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam kong mahaba ang biyahe mo at napagod ka. Maayos naman ang kwartong ginagamit mo dati. Kaya lang, ginagamit na yun ngayon ni Angelo. Kaya sa gabi, magkasama kayo sa kwartong yon. Angelo? Teka, siya ba yung parang mandirigmang bata sa labas kanina? Yung may dala pong itak? Tumango si Lolo Agapito sa tanong ng kanyang apo. Tama ka. Siya nga si Angelo. Elo, sino po siya? Saka bakit po siya nakatira dito sa inyo? Mamaya na lang tayo mag-usap, Cedric. Magpahinga ka na. Natigilan si Cedric. Alam niyang wala siyang mapapala sa pangungulit sa lolo niya. Kaya tumayo na lang siya at nagtungo sa silid kung saan siya dati natutulog. Pagpasok niya roon ay naalala niya ang pagkabata niya sa kwartong yon. Noon, puno ng laruan at mga damit niya ang kwartong yon. Pero nang sandaling yon ay kitang-kita niya na hindi na yon sa kanya.
Inilapag niya ang kanyang traveling bag sa tabi ng kama at hinubad ang sapatos. Sa kanya binuksan ang lumang electric fan na agad namang umandar. Humiga siya sa papag na may manipis na kutsyon at tumingin sa kisame. Habang nakatingin sa kawalan, ay nakaramdam ng bigat sa dibdib si Cedric. Hindi niya alam, pero nagtataka siya kung bakit tila malamig ang pakikitungo sa kanya ni Lolo Agapito. Wala siyang naramdamang kasiyahan sa matanda na naroon siya sa bahay nito. Pumikit na lang si Cedric at pilit tinatanggal ang bumabagabag sa isip niya para makatulog at makapagpahinga na siya. Hindi na namalayan ni Cedric na nakatulog na siya. Ang plano lang sana niya ay umidlip, pero paggising niya ay madilim na ang kwarto. Bumangon siya mula sa papag at kinusot ang kanyang mga mata. Matapos yun, ay lumabas na siya ng kwarto. Sa sala ay nakita niya sina Lolo Agapito at Angelo na nakaupo sa kahoy na upuan habang nakatutok ang atensyon sa maliit na TV. Malabo ang palabas at halos puro static, pero tila hindi yun alintana ng dalawa. Grabe! Napasarap yata ang tulog ko . Kumain na po ba kayo? Hindi pa kami kumakain, iyo. Hinihintay ka talaga naming magising. Ha? Sana po nauna na po kayong kumain. Baka nagugutom na po kayo. Umiling si Lolo Agapito, saka pinatay ang telebisyon. Ayos lang kami, apo. Tara na sa kusina para makapaghapunan na tayo. Tumayo si Lolo Agapito at nagtungo sa kusina. Sinundan naman ito ni Cedric at ni Angelo. Pagdating sa kusina, ay natuwa si Cedric sa nakahain sa lamesa. Isang mangkok ng mainit na sabaw, pritong isda at ginataang gulay. Amoy pa lang ng mga yon ay nakaramdam na agad siya ng gutom. Umupo siya at agad na kumuha ng kanin. Nang matikman niya ang ulam, hindi niya napigilang humanga. Wow! Grabe! Ang sarap niyo pa rin magluto, Lo. Ito ang isa sa namiss ko sa inyo . Hindi ako nagluto niyan. Si Angelo ang purihin mo kasi siya nagluto ng lahat ng yan. Napatingin si Cedric kay Angelo na walang reaksyon habang tahimik na kumakain. Ha? Ganun po ba? Angelo, ang galing mo naman pala magluto . Ang bata-bata mo pa pero ang husay mo na magluto. Ilang taong ka na nga pala? 10 taon po. Nako, alam mo, nung nasa ganyang edad ako, ay puro laro lang ang alam ko. Hindi ko nga alam kung paano magsaing nun . Hindi sumagot si Angelo at patuloy lang ito sa kanyang pagkain. May kung anong bumagabag kay Cedric ng mga oras na yon. Maraming tanong ang gusto niyang itanong, lalo na tungkol kay Angelo. Pero naisip niyang hindi pa yon ang tamang oras. Mas mabuting hintayin niyang silang dalawa na lang ni Lolo Agapito ang nag-uusap bago niya itanong ang gusto niyang malaman. Matapos ang hapunan, ay nagtiis si Cedric na manood sa malabong palabas sa telebisyon kasama sina Lolo Agapito at Angelo. Hindi nagtagal ay nagtungo na si Angelo sa kwarto nila. Nang nakaramdam ng antok si Cedric, ay nagpaalam na siya kay Lolo Agapito na matutulog na siya. Pagpasok niya ng kwarto, ay humiga siya sa tabi ni Angelo na mahimbing na ang tulog. Hindi nagtagal ay nawala na ang ingay ng telebisyon sa sala, kaya alam niyang matutulog na rin ang lolo niya. Lumipas ang ilang oras, pero gising pa rin si Cedric. Biglang nawala ang antok niya. Muli siyang binagabag ng pagbabago kay Lolo Agapito. Noon ay masiyahin at palabiro ang kanyang lolo, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyari at malamig na ang pakikitungo ng matanda sa kanya.
Kinabukasan ng umaga, halos alas 7 na ng umaga nagising si Cedric. Wala na si Angelo sa tabi niya, kaya lumabas na rin siya ng kwarto. Wala siyang nakitang tao sa sala at maging sa kusina. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid. Sa likod ay doon niya nakita si Lolo Agapito na abala sa pagpapakain ng mga manok. Lumapit si Cedric at tumayo sa gilid ng kanyang lolo. Hindi man lang siya nilingon ng matanda na para bang hindi nito alam na naroon siya. Mula sa kinaroroonan nila ay tanaw sa malayo ang isang napakalawak na taniman ng palay. Ang mga tanim na palay doon ay puro kulay dilaw at tuyot na. Lolo Agapito, good morning po. Mahilig pa rin pala po kayo sa mga manok, ano? Hindi sumagot si Lolo Agapito. Patuloy lang ito sa ginagawa. Nasan po si Angelo? Parang ang aga naman po niyang magising. Pagising ko po kasi, wala na po siya sa tabi ko eh. Inutusan ko siyang bumili ng pandesal. Tumango si Cedric, saka tumitig sa kanyang lolo. Naisip niya na yun na ang tamang pagkakataon para magtanong siya tungkol kay Angelo dahil wala roon ang bata. Lo. Oo nga pala, sino po ba talaga si Angelo? Si Angelo ay ampon ko, Cedric. Kapitbahay ko mga magulang niya dati. Pero namatay sila pareho. 5 taon pa lang ang bata nun. Wala siyang kapatid at wala rin siyang ibang kamag-anak. Naawa ko, kaya inampon ko na lang siya. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po. Matanong ko lang, Lo. Ano po bang kinamatay ng mga magulang niya? Nagkaroon ng pagkalat ng malubhang sakit noon dito sa Baryo Pulang Tubig. At sa kasamaang palad, kasama sa mga nasawi, ang mga magulang ni Angelo. Ganun? Nakakatakot naman yun, Lo. Mabuti po't walang masamang nangyari sa inyo nun, Lo. Oo nga pala, Lo. Kumusta naman po kayo rito? Maayos lang naman ako sa ngayon. Malaking bagay lang nandito si Angelo kasi kahit paano ay meron akong kasama sa bahay. Siya nga pala, bukas ng umaga ay kailangan mo nang bumalik ng Maynila. Ho? Abay bakit naman po? Lolo naman, kakadating ko lang po eh. Tapos papaalisin niyo na kagad ako. Lo, gusto ko pa po kayong makasama. Huminga ng malalim si Lolo Agapito at saglit itong tumitig kay Cedric. May anong bigat sa mga mata nito na parang may bagay itong nais sabihin pero hindi nito masabi-sabi. Cedric iho, makinig ka na lang sa akin at huwag ka nang magtanong. Agad na iniwan ni Lolo Agapito si Cedric at bumalik na ito sa loob ng bahay. Naiwan naman si Cedric na nag-iisip. Nagtaka siya kung bakit nais ng lolo niya na umalis na kagad siya. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob niya na meron itong itinatago sa kanya. Pagkatapos ng almusal ay nasa loob lang ng bahay si Cedric. Wala siyang magawa roon kundi ang umupo at humiga. Ramdam niya ang nakakabinging katahimikan sa buong bahay. Hindi siya sanay sa ganon dahil lumaki siya sa maingay na lungsod. Dahil sa inip, napagdesisyonan niyang lumabas at maglakad-lakad. Pagdating ni Cedric sa labas, ay napansin niya ang kakaibang kilos ng mga tao. Halos lahat ng bahay na nadadaanan niya ay may mga lalaki na abala sa paglalagay ng tabla at kahoy sa mga bintana at pinto. Pinagmasdan niya yon ng may pagtataka. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang may ilang pamilya na nakatayo sa harap ng kani-kanilang bahay. Nakaluhod ang mga yon habang nagdadasal. Napahinto si Cedric. May gumapang na malamig na pakiramdam sa kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kung anong hindi tamang nangyayari sa Baryo Pulang Tubig.
Sa halip na magpatuloy sa paglalakad, minabuti niyang bumalik na lamang sa bahay ng kanyang lolo. Pagdating niya roon, papasok na sana siya sa pinto nang biglang makasalubong niya si Angelo na palabas ng bahay. Hindi niya ito nakita kagad, kaya napasigaw siya sa gulat. Anak ng... Angelo, ikaw lang pala! Pambihira ka, nakakagulat ka naman. Muntik nang tumalo ng puso ko Napaatras si Cedric, kasabay ng malakas na tintig ng kanyang puso. Napatingin naman si Angelo sa kanya. Pasensya ka na, Kuya Cedric. Hindi ko sinasadya. Nilagpasan siya ni Angelo, pero naisip niya na magtanong sa kung anong nangyayari sa lugar na yon. Angelo, sandali! Sandali, may tatanong lang ako sa'yo. Ano ba yun, Kuya? Angelo, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyayari dito? Bakit nilalagyan ng mga tabla, mga pinto at bintana ng mga bahay dito? Saka, bakit ang dami nagdadasal sa harap ng bahay nila? Ang mga yan kasi, ang naisip nilang paraan para makaligtas sila sa susunod na pagbilog ng buwan. Ano ka mo? Susunod na pagbilog ng buwan? Makaligtas naman saan? May bagyo bang paparating? Ang sabi kasi ni Lolo Agapito, huwag ko raw sabihin sa iyo Bukas ng umaga ay aalis ka naman na daw. Ano? Bakit ba? Ano bang meron? Pero bago pa niya matapos ang tanong, ay mabilis na tumalikod si Angelo at nagmamadaling lumabas ng bakuran. Naiwan si Cedric na nakatayo sa harap ng bahay habang tulala. Mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Mas lalo tuloy siyang nagduda na may nangyayaring hindi maganda sa Baryo Pulang Tubig na ayaw ipaalam sa kanya ni Lolo Agapito. Kinagabihan, sa hapagkainan, ay tahimik ang tatlo habang nagsasalo sa hapunan. Sa gitna ng kanilang pagkain, ay biglang nagsalita si Lolo Agapito. Cedric, iyo, huwag mong kalimutang ihanda mga gamit mo pagkatapos natin kumain. Bukas na bukas ang umaga, ay aalis ka na. Ako na ang maghahatid bukas sa iyo sa bus terminal. Napahinto si Cedric sa pagsubo. Bumuntong hininga siya at inilapag niya ang kutsara at tinidor sa kanyang pinggan. Lo, hindi pa po ako aalis. Plano ko po manatili rito ng 2 linggo. Hindi po ba sabi ko po gusto ko kayong makasama ng mas matagal? Huwag nang matigas ang ulo mo, Cedric. Aalis ka na bukas at babalik na sa Maynila sa ayaw at sa gusto mo. Teka, naguguluhan po kasi ako Bakit niyo po ba ako gustong paalisin kagad? Ano po bang dahilan? Napatingin sa kanya si Lolo Agapito, pero mabilis din itong umiwas ng tingin. Saka Lo, bakit parang nagbago na po yata kayo ngayon? Hindi naman kayo dating ganyan Nung huling punta ko rito, halos ayaw niyo akong paalisin. Tapos ngayon ganyan na kayo sa akin. Ano po ba talaga nangyayari? Bakit pakiramdam ko po meron kayong tinatago sa akin? Napatingin si Angelo sa kanilang dalawa. Nagpalipat-lipat ang tingin nito kay Cedric at sa matandang lalaki. Wala, Cedric. Wala akong tinatago sa'yo. Talaga po ba, Lo? Bakit kayo ganyan? Kung talagang wala kayong tinatago, bakit gusto niyo akong paalisin kagad? Hindi agad sumagot si Lolo Agapito. Nanatili lang itong nakatitig sa pagkain nito na para bang iniiwasang tignan si Cedric sa mata. Ganito, Lo. Hanggat hindi niyo po sinasabi sa akin ang tunay na dahilan at ang dapat kong malaman, hindi po ako aalis dito. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Lolo Agapito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Cedric ang bigat ng tensyon sa pagitan nilang maglolo. Hindi niya binawi ang kanyang tingin. Alam niya
na may itinatago sa kanya ang kanyang lolo at hindi siya aalis sa lugar na yon hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang katotohanan. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Cedric. Bumangon siya mula sa papag at lumabas ng silid. Hindi niya nakita sina Lolo Agapito at Angelo sa loob ng bahay. Alam niyang galit si Lolo Agapito sa kanya matapos niyang tutulan ang kagustuhan nitong umalis siya sa araw na yon. Naglakad siya patungo sa likod ng bahay kung saan mas malaya siyang makakapag-isip ng maayos. Mula sa kinatatayuan ni Cedric ay natanaw niya ang malawak na palayan sa malayo. Patay at tuyong-tuyo ang mga nakatanim doon na parabang matagal na yung napapabayaan. Habang nakatingin siya sa palayan ay tila may bumubulong sa kanya na magtungo siya roon. Hindi niya alam kung bakit at paano, pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Parang may nagtutulak sa kanya upang sundan ang tinig na yon. Nagsimulang maglakad si Cedric papunta sa malawak na palayan. Habang papalapit roon ay mas lalong uminit ang sikat ng araw, ngunit hindi siya huminto. Mabagal ang kanyang mga akbang sa simula, ngunit habang tumatagal ay bumilis ng bumilis ang paglalakad niya. Nang tuluyang makarating sa palayan si Cedric, ay tagaktak na ang kanyang pawis. Huminto siya sandali upang magpahinga. Iginala niya ang mata niya at nakita niya ang mga bagay na nagpatindi ng kanyang pagtataka. Napakaraming panakot sa ibon na nakatayo sa paligid. Nagtaka siya kung bakit may ganon sa lugar na yon, gayong patay na ang mga palay na nakatanim doon. Ibig sabihin ay walang dapat protektahang tanim mula sa mga ibon. Hindi nagtagal ay muling naglakad si Cedric. Makalipas ang ilang sandali ay napahinto siya nang may nakita siyang hukay sa lupa. Halos kasya ang 2 tao sa loob ng hukay at hindi niya makita ang pinakailalim. Para yung isang balon na walang tubig. Lumapit siya sa hukay at sumilip. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi niya makita ang dulo ng hukay na yon. Habang nakasilip si Cedric sa madilim at malalim na hukay, ay biglang may mainit na hangin na humampas sa kanyang muka mula sa kailaliman ng hukay. Binalot ng kilabot ang buo niyang katawan. Dahil doon ay napaatras siya. Ngunit sa kanyang pag-atras ay may tinamaan siyang tao mula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si Cedric at nakita niyang nakaupo sa lupa si Angelo. Napagtanto niya na natumba ito ng maatrasan niya. Mabilis niyang inalok ang isa niyang kamay kay Angelo upang tulungan itong makatayo. Bahagyang napasimangot pa ang bata nang tumayo na ito. Angelo, ikaw pala yan. Pasensya ka na ha. Hindi kita napansin eh. Pero teka, paano mo nalaman na nandito ko? Nakita kita kanina na papunta ka rito. Kaya sinundan kita, Kuya Cedric. Kuya, ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Sigurado magagalit si Lolo Agapito kapag nalaman niyang nandito ka. Ha? Bakit naman siya magagalit? Huwag mo na lang itanong, Kuya Cedric. Saka, wala talaga nagpupunta sa lugar na to eh. Lahat ng tao rito sa Baryo Pulang Tubig ay iniiwasan ng palayan na ito. Ha? Bakit? Ano bang meron dito sa palayan? Bakit parang takot kayong lahat na magpunta dito? Mas mabuti pang umalis na lang tayo, Kuya, bago pa tayo makita ni Lolo Agapito na nandito tayo. Tatalikod na sana si Angelo upang maglakad palayo nang biglang hawakan ni Cedric ang braso niya. Sandali lang, Angelo. Ang dami mo sinasabi pero kahit isa sa mga tanong ko ay wala kang sinasagot ng diretso. Ano ba talaga nangyayari dito? Ang sabi kasi ni Lolo, mas mabuting hindi mo na lang malaman ng lahat. Makinig ka na lang kay Lolo Agapito, Kuya Cedric. Tama siya na dapat ka nang umalis dito sa Baryo Pulang Tubig.
Sundin mo na lang siya, kuya. Bakit ba? Ano ba tinatago niyo sa akin? Bakit gusto kong paalisin ni Lolo Agapito? At anong meron sa palayang ito? Tahimik na tumitig lang si Angelo sa kanya. Tila may nais itong sabihin, pero pinili na lang na manahimik. Napabuntong hininga naman si Cedric. Alam niyang wala siyang makukuhang sagot mula kay Angelo. Unti-unti niyang binitiwan ang braso nito. Hindi na nagsalita si Angelo at nagpatuloy na ito sa paglalakad palayo. Ilang saglit pa, sumunod na rin si Cedric sa bata, ngunit sa loob-loob niya ay mas lalong tumindi ang pagdududa niya. Pagdating nila Cedric at Angelo sa bahay, ay nakita nila si Lolo Agapito sa gilid ng kubo. Abala ito sa paglalagari ng mga tabla at kahoy, at kahit may edad na ito, ay halatang sanay pa rin ito sa mabibigat na gawain. Paglingon ni Lolo Agapito sa kanila, ay tumigil ito sa ginagawa at tumingin sa kanila ng matalim. Saan kayo galing? Lolo Agapito, naglakad-lakad lang po kami. Alam ni Cedric na hindi kumbinsido ang matanda, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, itinuloy na lang nito ang paglalagari ng isang mahabang tabla. Kahit ramdam niya ang galit ng lolo niya, ay hindi napigilan ni Cedric ang sarili na magtanong. Ano po bang ginagawa niyo, Lolo? Ano pong gagawin niyo sa mga tabla at kahoy na yan? Tutal, hindi na kita mapipilit na umalis. Ay mas mabuti pang malaman mo na ang totoo. Ay, kung ganun po, sasagutin niyo na po ang lahat ng tanong ko? Oo, pero mamaya na natin pag-usapan yan. Tulungan niyo muna akong ikabit ang mga ito sa mga bintana. Teka, Lolo Agapito, para saan po ba ang mga yan? Pati kasi sa ibang bahay dito ay nilalagyan din nila ng mga kahoy at tabla mga bintana at pinto nila. Basta, mamaya na nga natin pag-usapan. Tulungan niyo na lang ako at sasagutin ko lahat ng tanong mo. Napatingin si Cedric kay Angelo na tila hindi na nagulat sa ipinapagawa ni Lolo Agapito. Walang tanong-tanong, agad na kinuha ni Angelo ang isang tabla at nagsimulang isalansan ang mga yon sa gilid ng bahay. Napabuntong hininga si Cedric at kumilos na rin siya. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan lagyan ng harang ang mga bintana ng bahay, ay hindi na lang niya yon kwinestyon. Tahimik na kinuha ni Cedric ang isang tabla at lumapit sa may bintana. Kahit marami siyang gustong itanong, ay mas pinili niyang manahimik na muna. Paglipas ng ilang minuto, ay tapos na sina Cedric sa paglalagay ng mga tabla at kahoy sa bintana ng bahay ni Lolo Agapito. Nagtungo sila ni Lolo Agapito sa likod ng bahay. Tumayo sila roon habang nakatingin sa malawak na palayan sa malayo. Samantala, si Angelo naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Apo, sa susunod na araw ay pupunta tayo sa bayan para mamili ng pagkain. Pagbalik natin, lalagyan din natin ng kahoy at tabla ang mga pinto. Lo, paparating po bang bagyo? Mabigat ang buntong hininga ni Lolo Agapito bago ito muling nagsalita. Cedric, iho, makinig kang mabuti sa akin. Ang mga susunod kong sasabihin ay maaaring hindi mo paniwalaan. Pero wala akong ibang sasabihin kundi ang katotohanan lamang. Ayoko na sanang malaman mo ito. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at hindi mo ako sinunod na umalis ka, ay mabuti nang alam mo na ang dapat mong malaman. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Cedric. Para bang mas lumamig ang paligid kahit napakainit naman ng panahon. Napatitig siya sa mukha ng matanda. Seryoso ito at walang bahid ng pagbibiro. Sa parating na kabilugan ng buwan, may isang aswang na muling mabubuhay.
Nasa palayan siya ngayon at nakahimlay. Ano po? Anong aswang? Isang tigbanwa. Tigbanwa? Ano po yun? Ang tigbanwa ay isang sinaunang uri ng aswang. Ang tigbanwa na nakahimlay sa tuyong palayan ay hindi isang ordinaryong aswang. Kada 10 taon ay nagigising ito at sa loob ng 13 araw ay maghahasik ito ng lagim at kamatayan sa buong baryo. Kapag natapos ang 13 araw, ay muli itong mahihimlay at maghihintay ulit ng 10 taon bago muling magising. At ang mas nakakatakot pa iyo, kakaiba ang tigbanwa na narito dahil may kakayahan siyang paghilumi ng sarili niyang sugat. Kaya naman, marami nang sumubok na patayin siya pero wala pa rin nagtatagumpay. Nanuyo ang lalamunan ni Cedric. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Lolo Agapito ay tila totoo ang lahat ng sinabi nito. Bahagyang bumigat ang kanyang pakiramdam. Tila bumagal ang kanyang paghinga sa bigat ng revelasyong narinig niya. Lolo Agapito, hindi ko po alam kung maniniwala ako eh. Kasi parang imposible naman po yun. Bakit? Ang akala mo ba ay mag-aaksaya ko ng oras para takutin ka lang? Hindi mo ba napapansin? Ilang araw nang parang may bumabalot na kakaibang enerhiya sa baryong ito. Takot na ang lahat ng tao at naghahanda na sila para sa paggising ng tigbanwa. Napalunok si Cedric. Napagtanto niya na totoo nga ang sinabi ng kanyang lolo dahil simula nang dumating siya roon ay maraming bagay sa paligid ang hindi niya maintindihan. Pero, Lolo Agapito, kung may ganito palang nangyayari rito, bakit niyo po ako inayaang magbakasyon dito dati nung bata pa po ako? Dahil yung panahon na yon ay matagal pa bago magising ang tigbanwa. Wala pa akong dapat ipag-alala. Pero ngayon, ilang araw na lamang ay magigising na siya. Kaya nga pinapaalis na kita. Hindi dahil ayaw kitang makasama, Apo, kundi dahil gusto lang kitang maging ligtas. Kung ganun po pala, Lo, bakit hindi na lang po tayo umalis bago pa magising ang tigbanwa? Tapos, bumalik na lang po kayo kapag natulog na po siya ulit. Napailing si Lolo Agapito sa sinabi ng kanyang apo. Hindi ako maaaring umalis. Isa ko sa dahilan kung bakit buhay pa ang mga tao rito, Apo. Ako ang namumuno sa pagpapanatili ng kaligtasan ng baryo. Hindi ko sila maaaring iwanan. Mahal ko ang lugar na ito at ang lahat ng taong nakatira dito. Cedric, walang awa ang tigbanwa. Lahat ng taong makita nito ay pinapatay niya. Ang totoo, walang nakakaalam kung bakit may ganung nilalang dito sa baryo Pulang Tubig. Pero may isang kwento noon na may nagsabi na isinumpa ang lugar na ito ng isang mangkukulam na babaylan. Ano na pala ang gagawin natin kapag nagising na po ang tigbanwa? Wala tayong ibang dapat na gawin kundi panatilihin ang ating kaligtasan sa loob ng 13 araw. At ikaw, Cedric, dapat mong sundin ang lahat ng sasabihin ko sa iyo sa mga susunod na araw. Ayokong bangkay kang uuwi sa Maynila. Muling napatingin si Cedric sa malawak na palayan. Hindi niya akalain na may ganitong klaseng nilalang ang naninirahan sa baryo Pulang Tubig. Maghapong tahimik si Cedric at hindi siya mapakali sa mga sinabi ni Lolo Agapito tungkol sa tigbanwa. Kahit anong pilit niyang alisin sa kanyang isip ang kwento ng matanda, ay patuloy yung bumabalik sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga aswang. Lumaki siya sa syudad kung saan walang puwang ang mga kwentong kababalaghan.
Habang nakaupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng bahay, ay pinagmasdan niya ang palayan. Maya-maya, lumapit sa kanya si Angelo. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Kuya Cedric, siguro naman naiintindihan mo na kung bakit ka pinapaalis ni Lolo dito. Ginawa lang ba ni Lolo Agapito ang kwentong yun? Para kapag natakot ako, ay aalis na ako. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Angelo. Sana nga, Kuya Cedric. Hindi na lang totoo ang lahat ng yun. Ang totoo, Kuya, ito ang unang beses na makikita kong tigbanwa. Naririnig ko lang din ang kwento tungkol sa aswang na yon kay Lolo Agapito. Pero naniniwala ko na totoo ang lahat ng yun. Lalong kumabog ang dibdib ni Cedric ng sandaling yon. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tono ng boses ni Angelo ay alam niyang hindi ito nagbibiro. Yung hukay na nakita mo sa palayan, Kuya, doon nakaimlay ang tigbanwa. Ilang beses na nga yung tinakpan ng mga tao dito pero palagi na lang bumabalik ang hukay. Kaya pala, wala nagpupunta doon. Lalo na kapag malapit ng magising ang tigbanwa. Tama ka, Kuya. Noon, may isang lalaking inabangan ng paggising ng tigbanwa kasi gusto niya tong patayin. Kinabukasan, nakita siyang wala ng ulo at tuyo na ang katawan kasi inubos ng tigbanwa ang dugo niya. Labis na kinilibutan si Cedric sa sinabi ni Angelo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang seryosohin ang sinabi ng bata o isipin na isa lang yun lumang kwento para takutin siya. Kinabukasan ng umaga, mas lalong naging abala sina Cedric at Lolo Agapito sa paghahanda. Kahit hindi pa lubos na naniniwala si Cedric sa kwento ng matanda, ay napilitan siyang sumunod sa mga utos nito. Wala rin naman siyang ibang magagawa kundi ang sumunod dahil wala pa siyang balak na bumalik sa Maynila. Maagang naglakad sina Cedric at Lolo Agapito patungo sa palengke. Bit-bit naman ni Cedric ang isang malaking bayong habang mabagal na naglalakad si Lolo Agapito sa unahan niya. Tahimik ang paligid ng mga oras na yon habang tinatahak nila ang makipot na daan palabas ng baryo. Habang naglalakad sila, muling nagpaalala ang matanda kay Cedric. Apo, gabi lang naman umaatake ang tigbanwa. Pero mas mabuti nang may sapat tayong pagkain habang gising ang halimaw na yon. Pagdating nila sa palengke, ay agad silang bumili ng mga kailangan nilang pagkain, gaya ng bigas, delata, gulay at tuyong isda. Si Cedric na mismo ang nagboluntaryong magbuhat ng karamihan sa kanilang pinamili. Kahit papano, naaliw siya sa maingay at buhay na palengke. Malayong malayo yon sa nakakapanindig balahibong katahimikan ng baryo Pulang Tubig. Ngunit sa palengke, hindi nawala ang usapan tungkol sa tigbanwa. Habang bumibili sila ng gulay, narinig ni Cedric ang dalawang matandang babae na nag-uusap tungkol sa tigbanwa. Bakas sa mga boses ng mga yon ang labis na takot dahil mamayang gabi na ang pagbilog ng buwan at muli na raw mabubuhay ang kinatatakutan nilang tigbanwa. Napatingin si Cedric kay Lolo Agapito nang may kasamang pagkabahala pero hindi siya nito pinansin. Bagkus, itinuloy lang nito ang pagbili ng kanilang mga kailangan. Pagbalik nila sa bahay, ay agad nilang inayos ang kanilang mga pinamili. Pinagsama-sama nila ang mga dilata at bigas sa isang malaking kahon, habang isinabit naman sa kisame ang mga tuyong isda. Siniguro rin nila na may malinis silang tubig na maiinom. Habang inaayos ni Cedric ang mga gamit, napatingin siya sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang malawak na palayan. Biglang nagtaasan ang balahibo niya sa braso dahil pakiramdam niya ay may isang nilalang sa palayan na matamang nagmamasid sa buong baryo Pulang Tubig.
Nang palubog na ang araw, ay nagmadali sila Cedric, Lolo Agapito at Angelo sa pagsasarado ng bahay. Mula sa loob ay nilagyan nila ng tabla at kahoy ang pinto, gaya ng ginawa nila sa mga bintana. Si Cedric pa mismo ang tumulong sa pagpapako ng mga yon, habang si Lolo Agapito naman ang nag-check na matibay ang mga yon at hindi basta-basta masisira. Nang matapos sila sa pagbarikada sa mga pinto, ay nagtungo na sila sa hapagkainan. Tahimik silang kumain at wala ni isa man sa kanila ang gustong magsalita tungkol sa panganib na paparating. Pero kahit walang nagsasalita, dama ni Cedric ang tensyon sa loob ng bahay. Matapos ang hapunan, ay tumayo si Cedric para ligpitin ang kanilang pinagkainan. Ngunit habang papunta siya sa lababo, ay napansin niyang may ginagawa si Lolo Agapito sa may sala. Nakaupo ang matanda sa maliit na bangkito. Hawak nito ang isang lumang itak na mahaba. Matalim at halatang matagal nang ginagamit. Dahan-dahang yung hinahasa ni Lolo Agapito gamit ang isang malapad na bato. Doon na napagtanto ni Cedric na seryoso na ang nangyayari at alam niya na ang paghahasa ng lolo niya ay isa lang sa mga paraan nito sa paghahanda sa pagkagising ng tigbanwa. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay nagtipon silang tatlo sa harapan ng maliit na altar sa loob ng bahay. Nagsindi ng isang kandila si Lolo Agapito bago sila lumuhod sa harapan ng altar. Pinangunahan ni Lolo Agapito ang pagdarasal. Pumikit ito at si Angelo, habang si Cedric naman ay nananatiling nakabukas ang mga mata. Panginoon, iligtas niyo po kami sa gabing ito at sa mga susunod pang gabi. Ipagkaloob niyo po ang inyong proteksyon sa aming tahanan at sa buong baryo Pulang Tubig. Naway manatili po kaming ligtas at buhay at malampasan po namin ang panganib na paparating. Huwag niyo pong hayaan na magtagumpay ang kadiliman sa liwanag. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ninyo, aming dakilang Panginoon. Sa bawat salitang binibigkas ng matanda, ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Cedric. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi nabawasan ang kaba sa dibdib niya. Alauna na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin sina Cedric, Lolo Agapito at Angelo. Tahimik silang nakaupo sa sala. Hawak ni Lolo Agapito ang itak na hinasa nito kanina. Maigpit ang pagkakahawak nito sa itak na parang isang mandirigmang handang sumabak sa laban, anumang sandali. Si Cedric naman ay hindi mapakali ang utak. Hinihintay niya ang pagsalakay ng tigbanwa. Hanggang isang nakakatakot at nakakakilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Para yung nagmula sa isang napakabangis na halimaw. Lolo Agapito, ano po yun? Nagising na ang tigbanwa. Magsisimula na ang paghahasik niya ng lagim sa baryo Pulang Tubig. Mula sa bulsa ng lumang kamiseta ni Lolo Agapito ay may inilabas itong isang kwintas. May palawit yon na kulay dilaw na bato. Isinabit nito ang kwintas sa leeg, sa kamariing pumikit na parang may binubulong sa kanyang sarili. Hindi nagtanong si Cedric kung ano ang kwintas na yon dahil mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Hanggang sa mula sa kung saan sa baryo ay nakarinig sila ng sigawan ng mga tao. May mga humihingi ng tulong at merong mga umiiyak. Napabalikwas si Cedric mula sa kinauupuan niya. Lolo Agapito, ano po yun? Ano po nangyayari? Bakit po may mga nagsisigawan na tao sa labas? Walang sumagot sa tanong ni Cedric. Si Lolo Agapito naman
ay mabilis na nagtungo sa may kusina. Lumapit ito sa may pinto at gamit ang itak ay tinanggal nito ang pagkakapako ng tabla na nakaharang doon. Nanlaki ang mga mata ni Cedric nang mapagtantong lalabas ang kanyang lolo. Agad niyang nilapitan ang matanda at hinawakan ang braso nito. Teka lolo, teka! Ano pong ginagawa niyo? Hindi niyo dapat buksan yan! Cedric apo, kailangan kong tulungan ng mga tao. Nagsimula ng pagsalakay ng tigbanwa. Bitiwan mo ko! Huwag mo kong hawakan! Hindi lolo, delikado po sa labas. Hindi po ako papayag na lumabas kayo. Malakas na itinulak ni Lolo Agapito si Cedric. Sa lakas ng pagtulak sa kanya, ay natumba siya at napaupo sa saig. Matiim siyang tinignan ng kanyang lolo. Kaya ko ang sarili ko, Cedric. Matagal ko nang ginagawa ito sa tuwing nagigising ang tigbanwa. Hindi ko kayang pabayaan ng mga tao rito. Napakurap si Cedric. Wala na siyang nagawa nang tuluyang nabuksan ni Lolo Agapito ang pinto. Nang makalabas ang matanda, ay malakas nitong isinarado ang pinto at doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Cedric para tumayo. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nabigo siya at nagkaroon siya ng hinala na isinarado yun ni Lolo Agapito mula sa labas. Lolo, sandali lang! Lolo! Bumalik kayo! Lolo Agapito! Walang sumagot mula sa labas, maliban sa ingay ng kaguluhan. Hanggang sa narinig ni Cedric mula sa likuran niya ang boses ni Angelo. Mabilis siyang lumingon dito. Kuya Cedric, hindi mo siya kayang pigilan. Angelo, bakit ba napakatapang niya? Akala ko ba'y pumapatay ng tao ang tigbanwang yun? Nagpapakamatay na ba si Lolo? Hindi, Kuya Cedric. Malakas ang loob ni Lolo kasi meron siyang mutya ng palay. Ano ka mo? Mutya ng ano? Mutya ng palay, kuya. Isa yung makapangyarihang mutya na natagpuan noon ni Lolo Agapito sa palayan. Nagkakaroon kasi siya ng kakaibang lakas at bilis basta suot niya yun. Kaya malakas ang loob niyang tulungan ng mga tao, kuya. Hindi. May mutya man siya o wala. Delikado pa rin ang ginagawa niya. Isa lang ang buhay niya, Angelo. Isa lang. At aswang ang kalaban niya. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Kuya Cedric. Pero gaya nga na sinabi ko, hindi natin siya mapipigilan sa gusto niyang gawin eh. Ang mabuti pa, ipagdasal na lang natin na walang masamang mangyari kay Lolo Agapito. Napatingin si Cedric sa pinto. Sa isip niya, hindi lang panalangin ang kailangan nila. Isang himala ang kailangan nila para manatiling buhay sa gabing yon. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa rin mapakali si Cedric. Palakad-lakad siya sa sala at panay ang tingin niya sa pinto kung saan lumabas si Lolo Agapito. Umaasa siya na bubuksan yun at ligtas na papasok ang kanyang lolo. Wala ring tigil ang pagkagat niya sa sarili niyang kuko sa kamay dahil sa labis na tensyon. Pambihira naman talaga, oo. Hindi na dapat lumabas si Lolo kasi dun eh. Baka kung ano nangyari na sa kanya eh. Samantala, nakasilip si Angelo sa maliit na siwang ng bintana. Tahimik ito, ngunit halata ang bahagyang panginginig ng balikat nito na hindi rin ito mapakali gaya ni Cedric. Maya-maya pa ay biglang bumaling si Angelo sa kanya. Kuya Cedric! Kuya Cedric! Nakikita kong tigbanwa! Nasa may labas siya ng bakuran natin! Napahinto si Cedric sa paglalakad at tila bumagal ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang lumapit sa bintana at siya naman ang sumilip doon. Sa una ay halos wala siyang makita. Puro anino lang ng mga nagsisitakbuhan ang naaaninag niya. Ngunit nang masanay ang mata niya sa kadiliman, ay doon niya nakita ang nakakatakot na tigbanwa. Agad na tumaas ang balahibo niya nang makita niya ang nakakakilabot na aswang. Yun na ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakita niya sa buong buhay niya.
Matangkad at payat ang katawan ng tigbanwa at ang balat nito ay parang sa ahas na hindi niya mawarian. Mahaba ang leeg nito at nang lumingon nito ay nakita niyang kaya nitong iikot ang ulo nito paharap at patalikod nang hindi gumagalaw ang katawan. Magulo at gusot-gusot ang buhok nito, ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang iisa nitong mata na kulay dilaw. Nang ngumanga ang tigbanwa ay nakita niya ang hanay ng matutulis nitong mga ngipin. Napalunok si Cedric. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Akala niya noon ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay katang-isip lamang at panakot lamang sa mga makukulit na bata na palaging naglalaro tuwing gabi. Patuloy si Cedric sa pagsilip sa bintana hanggang may isang lalaki ang tatakbo sana papasok sa isang bahay pero naabutan ito ng tigbanwa. Hinawakan ng tigbanwa ang leeg ng lalaki. Bumaon ang mga kuko ng aswang sa leeg ng lalaki at umagos mula roon ang malapot na dugo. Mabilis na sinakmal ng tigbanwa ang ibabaw ng ulo ng lalaki at sa lakas ng puwersa ng panga nito ay parang kumagat lang ito sa mansanas nang madurog ang ulo ng kaawa-awang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Cedric. Mabilis niyang inalis ang tingin niya sa bintana dahil hindi na niya kinaya ang nasaksihan. Lumayo siya sa bintana at napaatras hanggang sa mapasandal siya sa dingding. Napaupo siya sa sahig habang nakatulala. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay nanlalamig ang buo niyang katawan. Lumipas pa ang ilang minuto at hindi na alam ni Cedric kung gaano siya katagal na nakaupo sa sulok. Blanko ang utak niya at ang buong katawan niya ay parang naging bato dahil hindi siya makagalaw. Hanggang sa bigla niyang naalala si Lolo Agapito na hanggang sa sandaling yun ay nasa labas pa rin. Mabilis siyang tumayo at halos matumba siya sa pagmamadali nang magtungo siya sa kusina. Agad namang sumunod ang nagtatakang si Angelo kay Cedric. Hinalughog ni Cedric ang lahat ng gamit sa kusina. Natataranta niyang binuksan ang mga drawer at inikot ang tingin sa paligid. Kuya! Kuya Cedric! Anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng armas. Susundan ko si Lolo Agapito sa labas. Kanina pa siya wala eh. Baka kung ano na nangyari sa kanya ron. Hindi na inisip ni Cedric kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Ang alam niya lang ay nasa labas si Lolo Agapito at hindi niya ito maaaring pabayaan. Ngunit bago pa siya makahanap ng bagay na maaari niyang gamitin bilang armas, ay biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Lolo Agapito na puno ng dugo ang damit. Agad nitong isinara ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Cedric. Agad siyang lumapit kay Lolo Agapito nang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Lolo! May sugat ka! Kailangan kang dalhin sa ospital! Wala akong sugat at hindi mo na ako kailangan dalhin sa ospital, iyo. Hindi sa akin ang dugong ito, kundi sa mga taong iniligtas ko. Napatingin si Cedric sa mukha ng matanda. Nag-aalangan pa rin siya. Baka may sugat ito na hindi lang nito alam. Pero Lolo, sigurado po ba kayo na wala kayong sugat? Pero hindi na nagsalita si Lolo Agapito. Naglakad ang matanda at nangihinang umupo sa isa sa mga upuan sa hapagkainan. Binitiwan nito ang hawak na itak at nalaglag yun sa sahig. Agad namang kumuha si Angelo ng isang baso ng tubig. Lumapit ang bata kay Lolo Agapito at inabot ang baso. Lolo Agapito, ito po. Uminom po muna kayo ng tubig. Saglit na tumingin si Lolo Agapito kay Angelo bago tinanggap ang tubig. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay habang umiinom. Huminga ng malalim si Cedric bago hinila ang isang upuan at umupo sa tapat ng kanyang lolo. Lolo Agapito, ano po ba nangyari sa labas? Ginawa ko ang lahat, pero may mga namatay pa rin
Kahit suot ko pa ang mutya ng palay, ay parang hindi ko na kaya. Matanda na ako, Cedric. Hindi ko na kaya makipaglaban tulad ng dati. May kung anong bumara sa lalamunan ni Cedric. Nakita niya mismo kung gaano kalupit ang tigbanwa. Nakita niya kung paano nito pinatay ang isang lalaki sa labas. Lolo Agapito, hindi niyo na po dapat ginawa yun eh. Baka kung ano pa po nangyari sa inyo eh. Hindi mo naiintindihan, Cedric. Malapit sa puso ko mga tao dito sa Baryo Pulang Tubig. Matagal na akong nakatira rito. At alam ko, mula nang matagpuan ko ang mutya ng palay, ay nais ng nasa itaas na ipagtanggol ko mga tao dito mula sa Tigbanwa. Natameme si Cedric sa sinabi ni Lolo Agapito. Naramdaman niya ang lalim ng pinaninindigan ng kanyang lolo. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo hanggang sa marahang nagsalita si Angelo. Lolo, wala na po ba yung Tigbanwa? Sa ngayon ay wala na siya. Bumalik na siya doon sa palayan dahil tapos na siya kumain. Ligtas na rin tayo pansamantala. Maaari na tayong matulog. Tumayo ang matanda. Mabigat ang bawat hakbang nito habang papunta sa banyo. Si Angelo naman ay diretsyong nagtungo sa kanilang kwarto. Pero si Cedric ay nanatiling nakaupo habang nakatulala. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari kanina. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang bangungot na hindi niya alam kung kailan matatapos. Pagsapit ng umaga ay gising pa rin si Cedric. Hindi niya nagawang makatulog dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Bumangon na siya at paglabas niya ng kwarto ay nakahain na ang almusal. Naroon na sina Lolo Agapito at Angelo na halatang hinihintay lamang siya. Umupo na si Cedric at sumandok ng sinangag. Makalipas ang ilang sandali ay nakatitig lang siya sa pagkain na nasa kanyang harapan. Siguro naman, naiintindihan mo na kung bakit gusto kong umalis ka rito sa Baryo Pulang Tubig, Cedric. Nakita mo kung gaano kawalang awa ang Tigbanwa. Wala itong kinikilala at lahat ng taong makikita nito ay paniguradong kamatayan ang sasapitin. Pero Lolo Agapito, tama lang po na hindi ako umalis dito. Kung umalis po ako, paano ko malalaman kung ligtas kayo? Hindi ko po kayang makatulog habang nasa Maynila ako, tapos hindi ko alam kung ano po ang nangyayari sa inyo dito. Pero Lolo, gusto ko rin po lumaban sa Tigbanwa. Biglang ibinaba ni Lolo Agapito ang hawak nitong tasa na may lamang kape. Cedric Apo, hindi ka maaaring makipaglaban. Wala kang proteksyon gaya ng mutya ng palay. Kung ganun po, ako na lang po ang paggamitin niyo po ng mutya. Di ba sabi niyo nga po matanda na po kayo? Baka pag ako po ang gumamit ng mutya ng palay, ay matalo ko po ang Tigbanwa. Hindi pwede, Apo. Itigil mo na ang kaibangan mong yan. Pero Lolo, Cedric, hayaan mo na lang ako gumamit ng mutya. Kaya ko pa namang lumaban kahit papano. Napakuyom ng kamao si Cedric. Gusto niyang magpumilit. Gusto niyang sabihin na hindi lang si Lolo Agapito ang may kakayahang lumaban. Pero alam niyang hindi na niya mababago ang desisyon nito. Kung ganun pala Lolo Agapito, ibig sabihin 12 gabi pang mananalasa ang Tigbanwa sa Baryo Pulang Tubig. Walang sagot na nakuha si Cedric mula kay Lolo Agapito. Mas lalo siyang nahulog sa malalim na pag-iisip at pag-aalala para sa kanyang lolo. Ibig sabihin ay ilang gabi pang lalabas si Lolo Agapito para protektahan ang mga tao sa baryo na yon. At hindi niya alam kung ano nga ba ang pwede niyang gawin upang kahit paano ay makatulong siya. Mabilis na lumipas ang oras at hindi na malaya ni Cedric na gabi na naman.
Muling binalot ng takot ang buong baryo pulang tubig. Gaya ng nakaraang gabi, walang katao-tao sa labas. Ang lahat ng bahay ay nakasarado. Sa loob ng bahay ni Lolo Agapito, matapos ang hapunan, ay muling nagtipon ang tatlo sa sala. Sa pagkakataong yun, ay si Cedric na mismo ang nanguna sa pagdarasal. Panginoon ko, iligtas niyo po ang mga tao sa baryong ito. Huwag niyo pong hayaan na may masaktan o may mamatay ngayong gabi. At Panginoon ko, gabayan niyo po ang lolo ko. Bigyan niyo po si Lolo Agapito ng proteksyon at lakas para lumaban. Amen. Matapos magdasal, ay umupo na silang tatlo. Hawak ni Lolo Agapito ang matalim nitong itak, habang si Cedric naman ay nakikiramdam lang sa paligid dahil sigurado siya na anumang sandali ay muli na namang aatake ang Tigbanwa. Grabe! Hindi ko maisip talaga. Totoo pala ang mga aswang, no? Ang akala ko talaga ay panakot lang sila sa mga batang ayaw sumunod sa mga magulang nila. Alam kong maraming hindi naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang apo. Pero talagang totoo sila. May mga aswang na nabubuhay kasama natin. At ang Tigbanwa sa baryong ito ay isa sa mga buhay na patunay. Hanggang sa muling nabasag ang katahimikan ng gabi dahil sa sigawan ng mga nagkakagulong mga tao sa labas. Nang tumayo si Lolo Agapito, ay tumayo rin si Cedric. Matalim na tumingin si Lolo Agapito sa kanya. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Cedric. Dahil kahit anong sabihin mo, ay hindi mo ako mapipigilan. Wala naman po akong planong pigilan ka, Lolo. Naiintindihan po kita. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mag-iingat po kayo. Lumapit si Cedric kay Lolo Agapito at mahigpit niya itong niyakap. Sandaling natigilan si Lolo Agapito bago nito marahang tinapik ang likod ni Cedric. Maraming salamat, apo. Huwag kayong lalabas ni Angelo, ha? Dito lang kayo sa loob ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Matapos yun, ay bumitaw na si Cedric sa pagkakayakap kay Lolo Agapito. Hinayaan niya itong makaalis kahit mabigat ito sa kanyang kalooban. Mabilis na lumabas ang matandang lalaki sa pinto sa may kusina. Naiwan naman sina Cedric at Angelo sa loob ng bahay. Tahimik lang sila at kapwa nag-aalala habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pinto kung saan lumabas si Lolo Agapito. Halos 1 oras na ang lumipas simula nang lumabas si Lolo Agapito. Nakatayo si Cedric malapit sa may bintana, habang si Angelo ay tahimik na nakaupo. Nakatungo ito habang yakap ang sariling mga tuhod. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam ni Cedric ang takot at pag-aalala ni Angelo. Sa gitna ng pananahimik ng dalawa, ay nagulantang sila nang marinig ang malakas na sigaw ni Lolo Agapito mula sa labas ng bahay. Mabilis na sumilip sa siwang ng bintana si Cedric at para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita niya si Lolo Agapito na nakahandusay na sa lupa. Sa harapan nito ay nakatayo ang Tigbanwa na naglalaway na parang isang mabangis na hayop na gutom na gutom. Hindi na nag-isip si Cedric. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina. Kuya Cedric! Kuya Cedric, saan ka pupunta? Hindi sumagot si Cedric dahil alam niyang pipigilan lamang siya ni Angelo sa balak niyang gawin. Alam niyang natatakot ito para sa kanya, pero hindi siya maaaring manatili roon habang nasa panganib ang kanyang lolo. Binuksan niya ang pinto sa may kusina at nagpasalamat siya dahil hindi yun ikinandado ni Lolo Agapito nang lumabas ito kanina. Marahil ay naisip nito na hindi naman sila lalabas ni Angelo. Nagmamadali na ngang lumabas si Cedric. Paglabas niya ay agad niyang napansin ang mga kawayan na nakasandal sa isang puno. Matutulis ang mga dulo nun at naisip niya
na pwede niya yung gamitin bilang sandata laban sa tigbanwa. Kinuha ni Cedric ang isa sa mga kawayan at mahigpit yung hinawakan. Tumakbo siya patungo kay Lolo Agapito at isinantabi muna niya ang takot at ang maaaring mangyari sa gagawin niya. Mabilis na sumugod si Cedric habang mahigpit na hawak ang matulis na kawayan. Nakatutok ang dulo ng kawayan sa tigbanwa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay tila naramdaman ng tigbanwa ang presensya ni Cedric, kaya bigla itong lumingon sa kanya. Kahit dilaw ang kulay ng nag-iisa ng mata, ay kita niya ang panlilisik nun. Ngunit hindi huminto si Cedric sa pagsugod. Desidido siyang isaksak ang kawayan sa katawan ng tigbanwa. Mabilis ding sumugod ang tigbanwa sa kanya, pero nang ilang dipa na lang ang layo nila sa isa't isa, ay bigla itong nawala. Napahinto si Cedric at tila huminto ang kanyang paghinga sa labis na kaba. Nasaan kang halimaw ka? Magpakita ka! Harapin mo ako! Cedric, bumalik ka na sa loob ng bahay! Hindi, Lolo. Hindi kita pwedeng pabayaan dito. Umikot ang tingin ni Cedric sa paligid niya habang pilit niyang hinahanap ang tigbanwa hanggang sa may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Cedric! Nasa likod mo na siya, Apo! Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa sigaw na yon ni Lolo Agapito. Bago pa siya makalingon, ay naramdaman na niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ng tigbanwa sa likod niya. Sinubukan ni Cedric na umakbang paunahan, ngunit nanginig ang mga tuhod niya. Nabuwal siya at padapa siyang sumubsob sa lupa. Nabitiwan niya ang kawayan habang ramdam niya ang walang kapantay na sakit at hapdi mula sa sugat niya sa kanyang likod. Marahan siyang tumihaya at nakita niya ang tigbanwa na nakatayo sa may paanan niya. Nakangisi ito na parang nasisiyahan sa paghihirap niya. Hayop ka! Hindi ako papayag na mapatay mo ako! Akmang kukunin ni Cedric ang kawayan nang biglang itinaas ng tigbanwa ang isa nitong kamay na may matutulis na mga kuko. Napagtanto niya na sasaksakin siya ng aswang gamit yon. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay bumagal ang lahat ng nasa paligid niya at inisip niya sa gabing yon ay matatapos na ang kanyang buhay. Ngunit bago pa bumagsak ang matatalim na kuko ng tigbanwa kay Cedric, ay isang malakas na sigaw ang narinig niya. Huwag mo sasaktan ang apo ko! Demonyo ka! Napalingon si Cedric at nakita niyang mabilis na tumatakbo si Lolo Agapito papunta sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ay hindi na nagawang pigilan ni Cedric ang lolo niya. Iniharang ni Lolo Agapito ang sarili nito para protektahan si Cedric. Sa isang iglap ay bumaon ang matutulis na kuko ng tigbanwa sa dibdib ni Lolo Agapito. Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa nangyari. Umagos ang kamay ng tigbanwa sa likod ni Lolo Agapito. Malakas na napasigaw si Cedric habang walang tigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang magkabilaang pisngi. Nanghina ang buong katawan niya sa nakita at parang huminto ang oras. Nang sandaling yon, ay tinakasan si Cedric ng lahat ng lakas na meron siya. Napatulala na lang siya nang marahas na hinugot ng tigbanwa ang kamay nito mula sa katawan ni Lolo Agapito. Agad na bumagsak ang katawan ng lolo niya sa lupa at napansin niyang hindi na yun humihinga. Tumingin ang tigbanwa kay Cedric. Hindi na siya makagalaw at hinintay na lamang niyang patayin na rin siya ng aswang. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, ay nakita niya si Angelo na tumatakbo papunta sa tigbanwa habang may hawak na matulis na kawayan. Walang pagdadalawang isip nitong itinarak ang kawayan sa likod ng tigbanwa. Tila nanghina ang tigbanwa, kaya napaluhod dito sa lupa. Lumapit si Angelo kay Cedric at hinawakan ang braso niya.
pilit siya nitong hinila patayo. Tara na kuya! Tara na! Kailangan na natin makabalik sa loob ng bahay bago pa makabawi ng lakas ng tigbanwa. Tara na kuya! Bilisan natin! Wala sa sarili na tumayo at sumunod si Cedric kay Angelo. Nang makapasok na sila sa bahay, ay agad na isinarado ni Angelo ang pinto. Napatingin si Cedric kay Angelo at halos madurog ang puso niya nang makita na gaya niya ay umiiyak ito. Hindi pwede yun! Hindi pwede yun! Hindi pwede yun! Kailangan kong balikan si Lolo! Kailangan ko siyang balikan! Kuya Cedric! Patay na siya! Wala na si Lolo! Kahit na! Hindi ko siya pwedeng iwan lang doon! Pumihit paharap sa pinto si Cedric. Akmang bubuksan niya yon nang naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Angelo mula sa likod niya. Kuya Cedric! Kuya, parang awa mo na! Huwag kang lumabas! Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala. Ayoko na po mag-isa, kuya. Palagi na lang po akong iniiwan ng mga taong mahal ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Kuya Cedric. Huwag kang lumabas. Nanigas si Cedric. Para siyang tinusok sa puso sa mga sinabi ni Angelo. Napagtanto niya na hindi siya maaaring mamatay dahil wala nang makakasama si Angelo. Namatayan na nga ito ng mga magulang tapos sumunod si Lolo Agapito. Alam niya na kahit sandali pa lang silang magkasama ay masakit din para rito kung maging siya ay mawawala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya mula sa hawakan ng pinto. Nanatili silang nakatayo doon, umiiyak pareho. Parehas nagdadalamhati sa pagkamatay ni Lolo Agapito. Sa labas naman, maririnig pa rin nila ang mabibigat na yabag ng tigbanwa. Ngunit sa loob ng bahay, ang mas matinding sakit ay nasa puso ni Cedric. Ang pagkawala ng kanyang lolo at ang katotohanang wala siyang nagawa para mailigtas ito. Hindi nagtagal ay huminto na ang sigawan at kaguluhan sa labas. Nang masiguro nila Cedric at Angelo na wala na ang tigbanwa, ay saka sila lumabas. Paglabas nila, ay bumungad sa kanila ang isang nakapanlulumong tanawin. May mga taong umiiyak at nakaikot sa katawan ni Lolo Agapito. Parang may tumusok na patalim sa puso ni Cedric. Doon niya napatunayan na mahal talaga ng mga tao sa baryo na yon ang kanyang lolo. Nang makita sila ng mga tao, ay kusa silang binigyan ng daan para malapitan ang matanda. Mabagal ang bawat takbang ni Cedric palapit sa kanyang lolo Agapito. Pagkalapit niya, ay lumuhod siya sa tabi nito at mahigpit niya itong niyakap. Naramdaman niya ang malamig nitong katawan. Bumuhos na ang emosyon ni Cedric at tuluyan na siyang humagulgol. Si Angelo naman ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lolo Agapito habang umiiyak. Hindi nagtagal ay nagdesisyon si Cedric na ilibing na kagad si Lolo Agapito. Nagpresenta ang ilang kalalakihan na ang mga ito na ang maglilinis at mag-aayos sa katawan ng matanda. Pagsapit ng umaga, nagtipon ang mga tao sa bahay ni Lolo Agapito para sa isang misa. Matapos ang misa, ay nagtulong-tulong ang mga kalalakihan upang maihanda ang libingan sa likod ng bahay ni Lolo Agapito. Maingat nilang ibinaba ang kabaong nito sa hukay, habang ang iba ay tahimik na nagdarasal. Sa bawat pagtabo ng lupa sa ibabaw ng kabaong, ay parang lalong bumibigat ang dibdib ni Cedric at Angelo. Sa ilang sandali pa, unti-unti nang nagpaalam ang mga tao. Ang iba ay lumapit kina Cedric at Angelo upang magpaabot ng pakikiramay bago umalis. Hanggang sa sila na lamang dalawa ang naiwan sa tabi ng libingan ng kanilang lolo Agapito.
Tahimik silang nakatayo. Hindi na sila umiiyak, pero bakas pa rin ang lungkot sa kanilang mga mata. Kuya Cedric, kung hindi dahil kay Lolo Agapito, ba kung ano na nangyari sa akin? Kung hindi niya ako inampun nun, malamang sa lansangan na lang ako nakatira ngayon. Hindi ko siya makakalimutan, Kuya Cedric. Malaki talaga ang puso ni Lolo sa mga nangangailangan. Kahit sino ay handa niyang tulungan. Nakakalungkot lang na natapos sa ganung paraan ng buhay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Angelo bago ito bumaling kay Cedric. Kuya Cedric, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Ano yun, Angelo? Hindi agad sumagot si Angelo. Sa halip, ipinasok nito ang kamay sa bulsa ng shorts nito at mula roon ay inilabas nito ang isang kwintas na may palawit na dilaw na bato. Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa nakita. Teka, Angelo! Hindi ba yan ang mutya ng palay ni Lolo? Bakit nasa iyo yan? Kinuha ko po to kanina nang inaayos ng mga tao ang katawan ni Lolo Agapito. Ano? Bakit mo kinuha yan? Importante kay Lolo Agapito yan. Hindi ba dapat isinama na lang natin yan sa libingan niya? Nagkakamali ka, Kuya Cedric. Sigurado ako kung nasaan man si Lolo Agapito ngayon ay masaya siya na kinuha ko to. Paano ka naman makakasiguro sa sinasabi mo na yan? Kasi nung wala ka pa rito, sabi ni Lolo, kapag may nangyari sa kanya ay dapat kunin ko umutya ng palay sa kanya. Ang gusto niya kasi ay ako ang susunod na gagamit nito. Ibig sabihin, iniwan talaga sa iyo ni Lolo ang mutya ng palay para gamitin mo sa pakikipaglaban sa Tigbanwa. Ganun ba? Opo, yun po kasi ang gusto mangyari ni Lolo. Pero inisip siguro ni Lolo na mamamatay lang siya kapag malaki na ako. Pero bata pa ako ngayon, Kuya Cedric. Hindi ko kaya makipaglaban sa Tigbanwa kahit na may mutya pa ako. Kaya naisip ko na ibigay na lang sa iyo itong mutya. Kung meron man nakarapat dapat na magmana nito, ay ikaw yun kasi apo ka niya eh. Tinitigan ni Cedric ang mutya ng palay na nakapatong sa palad ni Angelo. Kumikislap yon sa ilalim ng sikat ng araw na para bang sinasabi nito na tanggapin siya nito at ang responsibilidad na kaakibat nito. Ngunit sa halip na excitement o determinasyon ang maramdaman, ay takot at pag-aalinlangan ang bumalot sa kanya. Hindi Angelo, ayoko. Wala akong alam sa ganyan, wala akong alam sa ganito. Hindi ako katulad ni Lolo Agapito. Hindi ako marunong makipaglaban sa aswang, lalo na sa isang Tigbanwa. Pero Kuya Cedric, naniniwala ako na kaya mo. Alam kong kaya mo. Kaya mo siyang patayin. At paano mo naman nasabi yan? Nakita mo na ba ako makipaglaban sa Tigbanwa? Mas malakas di hamak ang katawan mo kaysa kay Lolo Agapito. At kung ako lang ang mas matanda at mas malakas, ako ang gagawa nito. Pero bata pa ako eh. Hindi ko pa kaya. Napayuko si Cedric. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula kay Angelo. Gusto ko nang matapos ito, Kuya Cedric. Pinatay ng Tigbanwa si Lolo Agapito. Hindi ba dapat lang natapusin na natin siya para naman magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo at ng mga taong pinatay ng Tigbanwa? Nag-iba ang pakiramdam ni Cedric sa narinig. Kanina ay takot at pag-aalinlangan ang nangingibabaw sa kanya. Pero dahil sa sinabing yun ni Angelo, ay unti-unting nangibabaw ang galit sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano pinatay ng Tigbanwa si Lolo Agapito. Naalala niya kung paano isinakripisyo ng lolo niya ang sarili nitong buhay upang mailigtas siya. Muli siyang tumingin sa mutyang nasa kamay ni Angelo. Napakatagal niyang tinitigan yon. Maya-maya ay isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Pag-iisipan ko muna, Angelo.
Ayoko magpadalos-dalos sa desisyon ko. Sige kuya, pero sana ay wag maging matagal ang pag-iisip mo. Mamayang gabi sasalakay na naman ng tigbanwa. Ngayong wala na si Lolo, wala na magtatanggol sa mga tao at kailangan may pumalit kagad sa kanya. Hindi na nagsalita si Cedric. Napabuntong hininga siyang muli dahil pakiramdam niya ay mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya akalain na matapos mamatay ng kanyang lolo ay may posibilidad na saluhin niya ang responsibilidad na dati nitong daladala. Upang makapag-isip ay naglakad-lakad si Cedric sa baryo Pulang Tubig. Wala siyang tiyak na direksyon dahil ang gusto lang niya ay mapag-isa at makapag-isip. Sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang kanyang sarili sa dulong bahagi ng baryo Pulang Tubig. Malayo na yon sa kabahayan at malapit sa mga palayan. Mula sa hindi kalayuan, isang malakas na tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mabilis siyang lumingon sa pinagmulan ng tunog. Isang lalaki ang nasa gitna ng tuyong palayan habang may hawak na flamethrower. Walang habas nitong sinusunog ang mga natitirang pananim. Tumayo si Cedric sa lilim ng isang punong kahoy at pinapanood ang lalaki. Ang apoy ay gumapang sa mga palay. Napagtanto niya na hindi yun isang simpleng pagsusunog lang. Nalaman niya base sa pag-oobserba na napeste ang mga pananim kaya kailangan ng sunugin ang mga yon. Nang matapos ang lalaki sa ginagawa, ay dinala nito ang flamethrower sa loob ng isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Ang sumunod na pumukaw naman sa kanya ay ang napakalakas na tunog ng malaking gilingan ng palay. Hanggang sa marahang napangiti si Cedric, isang ideya ang biglang sumiklab sa kanyang isipan na maaaring makatulong sa kanya kung sakali mang tanggapin niya ang mutya ng palay. Mabilis siyang naglakad pabalik sa bahay ni Lolo Agapito, dala ang bagong determinasyon sa kanyang damdamin. Pagpasok ni Cedric sa bahay ni Lolo Agapito ay agad niyang nakita si Angelo na nakaupo sa lumang silya sa sala. Nakayuko ito habang hawak ang mutya ng palay. Tila malalim ang iniisip ng bata. Hindi nagtagal ay umangat ang mukha ni Angelo at tumingin kay Cedric. Andiyan ka na pala, Kuya Cedric. Ano po, Kuya? Nakapagdesisyon ka na po ba? Oo, Angelo. Nakapagdesisyon na ako. Tinatanggap ko lang mutya ng palay. Talaga, Kuya? Tinatanggap mo na? Tumango si Cedric, saka seryosong tumingin kay Angelo. Tama ka, Angelo. Kailangan nating bigyan ng ustisya si Lolo Agapito at ang mga taong pinatay ng Tigbanwa. At sisiguraduhin kong mamayang gabi na matatapos ang lahat. Mamayang gabi na ang huling gabi ng Tigbanwa sa pag-aasik ng lagim sa baryong ito, Angelo. Pinapangako ko yan. Pero Kuya, nasabi ba sa'yo ni Lolo Agapito na may kakayahan ng Tigbanwa na pagalingin ang sarili nitong sugat? Oo, nasabi niya sa akin yon. Alam kong hindi basta-basta mapapatay ang Tigbanwa gamit lang ang itak o sibat. Kaya may naisip na akong paraan. Pero kailangan ko ng tulong mo, Angelo. Maaasahan ba kita? Oo naman, Kuya. Basta para kay Lolo Agapito at sa baryo, tutulong ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Labis na humanga si Cedric kay Angelo dahil nakita niya sa mga mata nito ang determinasyon na mapatay ang Tigbanwa upang maipaghiganti nila si Lolo Agapito. Matapos ang pag-uusap nila Cedric at Angelo tungkol sa plano nila para mamayang gabi, ay tahimik na lumabas si Cedric ng bahay. Tumungo siya sa likod ng bahay at tumayo sa tabi ng libingan ni Lolo Agapito. Hinawakan niya ang mutya ng palay na nakasabit na sa kanyang leeg. Pinagmasdan niya ang mutya at napansin niya na parang meron yung sariling liwanag. Makalipas ang ilang sandali, ay tumingin si Cedric sa libingan ni Lolo Agapito. Lolo Agapito,
Sa totoo lang po, ay hindi ko po alam kung kakayanin ko po ito. Hindi po ako tulad nyo. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Pero hindi ko rin po kayang pabayaan na lang ang lahat. Hindi pwedeng namatay ka nang wala kang hustisya na makukuha. Nangangako ako sa inyo na hindi mauuwi sa wala ang sakripisyo nyo. Hindi ko hahayaang mabuhay pa ang halimaw na pumatay sa inyo. Tatapusin ko siya. Tatapusin ko siya, Lolo Agapito. Naramdaman ni Cedric ang unti-unting pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya yun napigilan at kusa na yung naglandas sa kanyang mga pisngi. Kaya sana po gabayan niyo po ako, Lolo. Kahit hindi kita nakasama ng matagal, alam kong isa kang mabuting tao. Maraming buhay na iligtas mo. Kaya ipagpapatuloy ko ang laban na sinimulan mo. Naputol ang pagsasalita ni Cedric nang marinig niya ang pagtawag ni Angelo sa kanya. Paglingon niya ay nakatayo ito sa may bungad ng pintuan sa likod ng bahay. Agad niyang napansin ang hawak ni Angelo na isang lumang crossbow. Napakunot ang noo niya at lumapit siya kay Angelo. Aba, Angelo! Crossbow yan ah! Saan mo nakuha yan? Nakita ko po doon, Kuya Cedric, sa ilalim ng papag ni Lolo Agapito. Naghahanap po kasi ako kung may iba pa siyang iniwang gamit na makakatulong sa atin. Tapos, ito po ang nakita ko. Sa tingin ko kasi, magagamit natin to para sa plano natin sa Tigbanwa mamayang gabi. Kinuha kagad ni Cedric kay Angelo ang crossbow. Magaan lang yon, pero mukhang matibay pa. Maya-maya ay nakangiti siyang tumingin kay Angelo. Tama. Tama ka, Angelo. Magagamit nga natin to. Pero kailangan natin lagyan ng lubid ang mga palaso. Yan nga din ang naisip ko kanina, Kuya eh. Tumango si Cedric at naramdaman niya kahit paano na meron silang pag-asa na mapatay ang Tigbanwa mamayang gabi. Kinagabihan, sa loob ng bahay ni Lolo Agapito ay tahimik na nakaupo sina Cedric at Angelo sa sala. Pareho nilang pinakikiramdaman ang paligid at naghihintay sa anumang senyales ng pagsalakay ng Tigbanwa. Kuya Cedric, ano kaya kung magdasal muna tayo? Oo nga, tama ka. Kailangan natin ng gabay. Sabay silang tumayo at dumuhod sa harap ng maliit na altar. Sa pagkakataon na yon, ay hinayaan ni Cedric na si Angelo ang manguna sa pagdadasal. Jesus, patnubayan niyo po kami sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para labanan po ang Tigbanwa. Hayaan niyo po kami na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Agapito at ng mga tao po dito sa baryo. Amen. Pagkatapos magdasal ay tumayo na sila. Humarap si Cedric kay Angelo at marahang hinawakan ang balikat nito. Huwag ka matakot, Angelo. Isipin mo na gagawin natin to hindi lang para sa sarili natin, kundi para kay Lolo Agapito at sa buong baryo Pulang Tubig. Tumango si Angelo at bago pa ito makapagsalita ay narinig na nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Kuya Cedric, sumasalakay na po ang Tigbanwa. Tara, kailangan na natin kumilos bago pa may mapatay ang halimaw na yon. Agad na tinungo ni Cedric ang kusina at kinuha ang itak ni Lolo Agapito. Si Angelo naman ay kinuha ang crossbow at inilagay ang isang palasong may lubid tulad ng pinag-usapan nila. Matapos yun ay walang pagdadalawang isip na lumabas sila ng bahay. Sa paglabas nila ay nasilayan nila ang lagim na dulot ng Tigbanwa. May mga taong nagtatakbuhan, ang ilan ay natutumba nang dahil sa labis na takot. Hinawakan ni Cedric ang mutya ng palay at agad niyang naramdaman ang kapangyarihan nun na bumalot sa buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay may kung anong enerhiyang nais kumawala sa kanya ng sandaling yun. Angelo,
Mauna ka sa dulong bahagi ng baryo, sa may taniman ng palay. Alam mo na ang gagawin mo ah. Mag-iingat ka. Oo kuya, mag-iingat ka rin. Mabilis na tumakbo palayo si Angelo, habang si Cedric ay buong tapang na lumapit sa tigbanwa na nakatalikod sa gawi niya. Oy! Aswang na nag-iisa ang mata! Ako ang harapin mo! Binitiwan ng tigbanwa ang hawak nitong lalaki at marahang lumingon kay Cedric. Ang nag-iisa nitong malaking mata ay nagliliyab sa galit. Malakas itong umangil bago sumugod kay Cedric. Aabutin sana siya ng dambuhalang kamay ng tigbanwa, ngulit mabilis na yumuko si Cedric. Lumusot siya sa pagitan ng malalaking hita ng tigbanwa at gamit ang matalim na itak ni Lolo Agapito ay buong puwersa niyang tinaga ang binti nito. Napahiyaw ang tigbanwa sa sakit. Alam ni Cedric na maghihilom din kagad ang sugat ng tigbanwa, kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa dulong bahagi ng baryo. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng tigbanwa sa kanyang likuran habang siya ay hinahabol. Habang papalapit si Cedric sa malawak na palayan, ay naramdaman niyang bumibigat ang kanyang paghinga dahil sa pagod, ngunit hindi siya huminto. Mabilis niyang tinawid ang makikitid na pilapil hanggang sa marating niya ang gitna ng taniman ng palay. Doon na siya huminto. Sa malayo, nakita niya ang higanting anino ng tigbanwa na papalapit na sa kanya. Pabilis ng pabilis ang pagtakbo ng tigbanwa patungo kay Cedric. Mas lalong humigpit ang hawak ni Cedric sa itak ni Lolo Agapito habang inaabangan ang tamang pagkakataon. Nang ilang dipa na lang ang layo ng tigbanwa, ay malakas na sumigaw si Cedric. Angelo! Ngayon na! Mula sa maliit na kubo sa gilid ng palayan ay lumabas ang batang si Angelo na hawak ang crossbow. Mabilis itong pumesto sa harapan ng tigbanwa at walang pag-aalinlangan na itinutok nito sa aswang ang hawak nitong sandata. Hindi nagtagal ay pinakawalan na ni Angelo ang palaso. Tumama ang palaso sa kaliwang binti ng tigbanwa. Napahinto ito at napasigaw sa sakit habang pilit na inaabot ang sugatang bahagi ng katawan. Mabilis naman na kumilos si Cedric. Kinuha niya kay Angelo ang lubid na nakakabit pa rin sa palaso at tumakbo siya paikot sa tigbanwa hanggang sa tuluyang pumulupot ang lubid sa mga binti ng kanilang kalaban. Malakas niya yung hinila na naging dahilan para mawalan ng balanse ang tigbanwa at bumagsak ito sa lupa. Habang nagpupumiglas ang tigbanwa, ay mabilis na tumakbo si Angelo papasok ng kubo. Samantala, si Cedric naman ay hinila ang tigbanwa palapit sa gilingan ng palay. Doon na binitiwan ni Cedric ang lubid at hinayaan niya ang tigbanwa na pakawalan ang sarili nito mula sa lubid na nakapalupot sa mga binti nito. Maya-maya, bumalik si Angelo mula sa kubo na dala ang flamethrower na nakita ni Cedric na gamit ng isang lalaki kaninang umaga. Ano, Angelo? Handa ka na ba? Handang-handa na kuya. Sa sandaling yon, tuluyan ang natanggal ng tigbanwa ang lubid sa mga binti nito. Galit itong bumangon at naghanda na ito para umatake. Binulungan ni Cedric ang mutya ng palay bago niya kinuha ang flamethrower kay Angelo. Binuksan niya yon at isang napakalakas na bugso ang lumabas sa nguso ng flamethrower. Itinapat niya ang naglalagablab na apoy sa papalapit na tigbanwa. Napaatras ang halimaw sa tindi ng pagragasa ng apoy. Mabilis na nilamon ng apoy ang katawan nito habang patuloy ang tigbanwa sa pag-atras ay hindi na nito napansin ang makina sa likuran. Muli itong nawalan ng balanse at ang kaliwang kamay nito ay aksidente nitong naipasok sa gilingan ng palay. Napasigaw ang halimaw habang pilit na hinihila ang kamay nito na kinakain na ng gilingan. Binitiwan ni Cedric ang flamethrower at tumakbo siya papalapit sa tigbanwa. Matalim niya itong tinignan at pagkatapos ay galit na galit siyang sumigaw.
Hayop ka! Para ito kay Lolo Agapito! Mamatay ka ng halimaw ka! Gamit ang sarili niyang lakas at kapangyarihan ng mutya ng palay, ay buong puwersa niyang sinipa ang nag-iisang mata ng tigbanwa. Dahil sa lakas ng sipa niya, ay tuluyan ng nilamon ng gilingan ng palay ang tigbanwa. Sa bilis ng pag-ikot ng makina, ay halos pulbusin nun ang laman at buto ng aswang. Hindi nagtagal, ang dating mabangis na tigbanwa ay naging mga pera-perasong durog na laman at buto na lang ang dumaloy sa kabilang dulo ng gilingan. Tahimik na pinatay ni Cedric ang makina nang masiguro niya na nagiling na ang tigbanwa. Tumabi si Angelo kay Cedric habang parehas nilang habol ang kanilang paghinga. Nagkatinginan sila. Nagkalat na ang pira-pirasong laman ng tigbanwa sa lupa. Biglang napansin ni Cedric ang panginginig ng balikat ni Angelo. Nang lumingon siya rito, ay nakita niyang umiiyak ang bata. Angelo, tapos na ang laban. Bakit ka umiiyak? Dapat masaya ka kasi napatay na natin ang tigbanwa. Masaya naman ako, kuya. Kasi wala na magpapahirap sa baryo. Pero hindi na nakita ni Lolo Agapito ang pagkamatay ng tigbanwa. Matagal na niya kasing pangarap ito eh. Hindi, Angelo. Naniniwala ako na nakita ni Lolo Agapito ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Alam ko na nandito siya sa tabi natin at kasama natin siya nakipaglaban kahit hindi natin siya nakikita. At alam mo kung ano ang pinakasigurado ko? Ano yon, Kuya Cedric? Sigurado ko na sobrang proud na proud si Lolo sa ating dalawa. Lalo na sa iyo, Angelo. Napayuko si Angelo, ngunit hindi nagtagal ay tumingin siya kay Cedric. Ngumiti ito sa kanya at ginulo niya ang buhok ni Angelo. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Sigurado ako na matutuwa ang mga tao sa baryo kapag sinabi natin na patay na ang tigbanwa. Sabay silang naglakad paalis sa lugar na yon at iniwan nila roon ang bakas ng madugong katapusan ng tigbanwa. Hindi inakala ni Cedric na ang simpleng pagbisita niya sa kanyang lolo Agapito ay ang magdadala sa kanya sa isang pakikipaglaban na kahit sa panaginip ay hinding-hindi niya naisip na haharapin niya. Matapos ang madugong laban ni Cedric at Angelo sa tigbanwa, ay bumalik na ang kapayapaan sa baryo Pulang Tubig. Ang takot na matagal nang bumalot sa mga tao sa lugar na yon ay tuluyan nang naglaho. Labis ang pasasalamat ng lahat kina Cedric at Angelo. Sila ang naging sagisag ng tapang at pag-asa at nagdala ng bagong simula sa lugar na minsang nilamon ng takot. Sa harap ng libingan ng kanilang lolo, ay tahimik nilang inalay ang tagumpay nila laban sa tigbanwa. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang isang pagtatapos ng dilubyo, kundi isang katuparan ng pangarap ni Lolo Agapito. Nawakasan ang pag-asik ng lagim ng tigbanwa sa baryo Pulang Tubig. Dahil wala na ang tigbanwa, itinago muna ni Cedric ang mutya ng palay. At dahil alam ni Cedric na hindi siya maaaring manatili na matagal sa baryo Pulang Tubig, ay isang alok ang sinabi niya kay Angelo. Angelo, alam mo naman siguro, di ba, na meron akong buhay sa Maynila na kailangan kong balikan. Gusto mo, sumama ka na lang sa akin doon? Hindi kasi kaya ng konsensya ko na mag-isa ka lang dito eh. Talaga, kuya? Isasama mo ako sa Maynila? Oo naman. Yun ay kung papayag ka. Aba, syempre, kuya. Payag ako. Pero, kuya, paano nga pala si Lolo dito? Pwede natin siyang bisitahin kapag may oras tayo. Saka kahit saan tayo magpunta, naniniwala ako na nakabantay si Lolo Agapito sa atin.
Sa Maynila, hindi pinabayaan ni Cedric si Angelo. Pinag-aral niya ito at tiniyak niya na magkakaroon ito ng mas maayos na buhay. Lumipas ang panahon at kahit abala sina Cedric at Angelo sa kanilang bagong buhay, ay hindi nila kailanman kinalimutan ang Baryo Pulang Tubig at si Lolo Agapito. Sa tuwing may pagkakataon, bumabalik sila upang bisitahin ang libingan ni Lolo Agapito. At alam ni Cedric na kung nasaan man ang kanyang lolo, ay masayang masaya ito dahil nagawa nila ni Angelo na tuparin ang pangarap nitong kapayapaan para sa Baryo Pulang Tubig.